2:00 ng hapon, kasamang naglalakad ni Amaya ang tatlong magkakapatid. Iniwan nila sa tabing daan ang jeep ni Gabriel. Hindi na makapapasok ang sasakyan sa dinadaanan nilang dalampasigang humahangga sa maliit na pantalan. Naghihintay sa kanila sa pantalan ng isang bangkang dimotor na maghahatid sa kanila sa bahay ni na Jezebel na nasa kabilang isla na kung tawagin na Isla Pula. Si Jezebel ay kababata ni Alexa. Nauna lang ito ng 1 taon sa dalagita. Nasa second year na ito ng kursong HRS sa isang vocational school na nasa Kabayanan. Bagamat hindi maituturing na matalik na magkaibigan ang dalawa, walang imbitasyon si Jezebel na tinuturn down ni Alexa and vice versa. Naka-leggings ng light brown si Amaya at naka-t-shirt na puti na medyo hapit sa katawan. Bakat na bakat ang magandang hubog ng kanyang katawan. Beach sleevers ang kanyang panyapak, nakasuot ng dark shades at pang-beach na sombrero. Panay ang payong niya ng kamay sa mga mata dahil sa nakasisilaw na sikat ng araw. Kasi ba naman ayaw mo pang sumukob sa akin? Si Tani at Tina at inilapit ang hawak na payong. Ito man ay nakasuot ng kulay green na leggings na pinarisan ng maluwag na bulaklaking blouse. Sumukob na rin ang dalaga. Naramdaman na kasi niyang panghapdi ng balat dahil sa init ng araw. Alam mo, pag tiningnan ka, walang dudang isa kang mayamang bakasyonistang galing sa syudad. Nagmumukha akong alalay mo. Nakangiting biro ni Athena. Itinabi pa ang sariling braso sa braso ng kaibigan. Maganda nga ako at sexy rin, pero kayo mangging kaligatan naman. You must be proud of your color. Matapat na wika ng dalaga. Ang katulad mo ang matatawag na tunay na Pilipino. Kaya nga na-attract agad ako sa kuya mo, ibig sabihin ni Amaya. Nilingon ng dalaga si Gabriel na sumusunod sa kanila kasama si Alexa. Parehong nakasuot ng bulaklaking polo ang dalawa. Nakasuot ng maluwang na walking shirts at naka-rubber shoes. Malalaki rin ang mga muscle ni Gabriel sa hita at binti. 2 beses raw kasi sa isang linggo kung mag-workout sa gym sa bayan ng binata, kasama ang kaibigan nitong pulis. Sabi nga ni Athena, gusto rin sanang magpulis ni Gabriel. Nasa 3 taon ito ng kursong criminology nang mamatay ang kanilang ama. Napilitang huminto ng pag-aaral ang binata para pagyamanin ang namanang 5 hektaryang palaisdaan na source of income nilang maglolola. Ito rin ang pinagkukunan ng binata nang ipinagtutusto sa pag-aaral ng 2 kapatid. Bakit ba kailangan pa nating isama si Amaya? Aburidong tanong ni Gabriel kay Alexa. Kuya naman, syempre para masulit ang bakasyon niya rito. Saka nung nalaman ni Jezebel na paparito uli si Ate Amaya, mahigpit ang bili niyang isama na rin natin. Napakibit balikat ang binata. Alam niyang may gusto rito si Jezebel. Dinedadman na lang niya ang pagpiplirt ng dalaga dahil 18 pa lang ito. Ayaw niyang maging cradle snatcher kung sakali. At palagay ko gusto niyang makita ang malapitan si Ate Amaya nang makilatis ng hustong naging kaagaw niya sa pusong niya. Dumilim ang mukha ng binata. Tumahimik na si Alexa. Nakalimutan niyang ayaw ng kapatid na iling sa kahit sinong babae. No wonder na sa edad na 24 ay hindi pa nagkanobya ang binata. Palagay nga ni Alexa hindi rin marunong manligaw si Gabriel kung sakasakali. Naalala nito minsang pagbigyang magpiknik sa kanilang palaisdaan ng mga classmates sa HRS. Kinilig ang mga girls nang makita si Gabriel na agad ding na-turn off ng pagsupladuhan. Mahaba-haba rin ang nilakad nila bago marating ang maliit na pantalan. Mula raw na itanaw nila ang maliit na islang nababalutan ng mayayabong na punong kahoy. Maaalinaw nila ang malawak na palaisdaan sa bukanan nito at maraming bangkang dimotor na ginagamit sa pangingisda. Sa likuran ng palaisdaan na malapit sa paanan ng mababang burol ay ang malaking bahay na gawa sa adobeng bato. Kahit sa malayo ay kitang-kila ang kulay pulang buhong nito. Doon hinango ang pangalang Isla Pula. Mayaman palang kaibigan mo, Alexa. Napapalatak na komento ni Amaya. Sila rin ba ang may-ari ng islang yan? Kaibigan lang daw ng itay niyang may-ari. Isang foreigner daw. Pinayagang i-develop yung mga angton ng isang bahagi ng isla. Dahil hindi naman nagre-renta. Mabilis ang asenso nila. Bakit hindi sa city nag-aral si Jezebel gayong kayang-kaya ng parents niya? Overprotective si Jezebel dahil unique iha. Ayaw nilang mawalay sa paningin ng anak nila, Salone at Tina. Sininyasan ni Gabriel ang bangkero kung pwede na silang sumakay. Okay na raw. Lika na at nang mapagang uwi natin mamaya. Nagmamadaling pumwesto sa gilid ng bangka ang binata para malalayan ang mga sasakay. Parang may pinong kuryenteng dumaloy sa kamay ni Amaya nang hawakan niyo ng binata. Na-out of balance pa siya kaya nahawakan siyang bigla ni Gabriel sa bebang. Hindi kasi nag-iingat. Pabulong na si Tanang binata.
Uminit ang punong tenga ng dalaga. Hihirit na sana siya ngunit naitikom niyang bigla ang bibig nang sikuin siya sa tagiliran ni Athena. Muli na naman niyang nilunok ang kanyang pangatwiran. Marami na kamang naihatid sa kabilang iba yung mga earning. Pag-iiba ni Athena. Hindi masyado earning. Umurong ang ibang imbitado, lalo ng mga kabataan. Takot daw silang gumala ngayon dahil sa nangyayari. Kaya nga maaga kaming pupunta ngayon para makauwi rin agad bago dumilim. Paklinir, Gabriel. Sumimangot si Alexa sa tinura ng kuya niya. Kinutsaba pa naman niya si Jezebel na imbitahin din ang kanyang suitor na taga-kabilang bayan. Kung uuwi agad sila, tiyak na hindi sila magkakaroon ng chance na makapag-usap. Bantay sarado kasi siya sa kanyang kuya kahit nasa school nila. 15 minutes lang ang itinagal ng biyahe at sinapit na nila ang pantala ng isla. Nasa dulo rito ng mahabang deck na humahati sa malawak na palaisdaan ni na Jezebel. Mula sa pintuan ng bahay na pula ay lumabas si Jezebel. Lumapad ang ngiti nito nang makita silang dumarating. Malalaki ang hakbang na sinalubong sila ng dalaga. Naglalaro sa magandang mukha nito ang ilang hibla ng buhok na nilalaro ng hangin. Naka-beach attire din ito. Kahit maluwag ang suot na walking shirt at bulaklaking blouse, maaaninag pa rin ang magandang hubog ng katawan nito. Hindi mapagkamalang 18 pa lang dahil malaking bulas. Humahabol ito sa kataasan ni Gabriel. May nadamang pinong selo si Amaya. Na-share na kasi sa kanya ng kaibigan na may gusto ang babae kay Gabriel at halatang botang-botang parents nito sa binata. May kalakihan ng bahay, 3 maluluwang na kwarto, living room at dining hall. Pero katamtaman ang mga muebles at iba pang gamit para masabing may kaya ang nakatira rito. Ninala sila ni Jezebel sa rikular ng bahay. Doon na humanga si Amaya. Bumulaga sa kanilang malawak na hardin ang puno ng iba't ibang klase ng mga bulaklak at mga halaman. Sa pinakagitna nito ay isang kwadradong swimming pool at man-made fish pond na makikitaan ng iba't ibang klase ng isdang pang-aquarium. Sa bandang dulo naman ay ang nakahilerang 8 bahay kubo. Napagitna naman ngayon ng isang malaking social hall na gawa rin sa native materials. Isang inland resort na matatawag ang lugar na ito. Komento ni Amaya na ang mga tayo kanina pa napako kay Jezebel. Napagait na ni na Alexa at Gabriel si Jezebel. Habang naglalakad na kapit ang kamay ng babae sa bisig ni Gabriel. Paminsan-minsan inihihilig pa nito ang ulo sa balikat ng binata. Huwag buong dibdibin niyan. Saway ni Athena. Kung anong gawin ni Jezebel, napansin niyan sa kuya. Bakit? Nagsiselos ba ako? Hi, denial queen. Masaganang handa naghihintay sa kanila sa social hall. Naglalakihang sugpo, pusit, alimango, lobster at iba't ibang klase ng mamahaling isda ang nakahaing ulam. May mga halamang dagat na paiba-iba rin ng luto. Mumahari ng soft drinks, beer at hard drinks. Mangilan-ngilan nga lang nagsipagdalo ng hapong iyon. Pero ma-forgets man o mapabagets, lahat ay naka-beach attire. Marahil request ay ni Jezebel na pinakaunlakan naman ng mga magulang na sinamang Anton at Aling Aida. May nirentahan pang video o kamasyon ng mga celebrant para raw sa mga mahilig kumantang panauhong nila. Dama ni Amaya ang malugod na pagtanggap sa kanya ng mga celebrants. Maliban lang kay Jezebel na tila laging may sinusukat ng mga tingin. Bakit napakatanda na nila samantalang 18 pa lang si Jezebel? Talang tanong ni Amaya sa kaibigan habang kumakain na sila. Almost 40 na si Aling Aida nang magkaanak sila. Menopausal baby si Jezebel, kaya pala parang wala sa sariling bait kong kumilos. Mulong sa sarili ni Amaya. Muling tinapunan ng tingin ng dalaga si Gabriela na pagitnaan na ni Alexa at Jezebel. Panay ang higikik ng huli habang kumakain sila. Tingin nga ng dalaga wala sa masasarap na pagkain ng isip ni Jezebel. Gumagawa talaga ito ng mapag-uusapan para makuha ang atensyon ni Gabriel. Kanina pa kasi hindi nasundan ng babae ang unang subo nito. Hoy Bingi, pukaw ni Athena sa kaibigan. Ba't ba hindi ka pa kumakain? Nagyaya nang umuwi si Gabriel pagkatapos kumain. Panay naman ang tawad ni Alexa. Lahat ng paglalambing ay ginawa nito sa kapatid. 5 minutes more pa kuya, sige na naman. Oo nga naman, Gabriel. Malambing na susog ni Jezebel. Minsan na nga lang kayo pumarito ay aalis pa agad. Pumayag ka na alang-alang sa itay at inay. Pinalingan ni Gabriel ang mga celebrants. Abalaan mga ito sa pag-i-entertain ng mga bisitang kaedad nila. Pinagbigyan uli ng binata ang pakiusap ng kapatid. Isa pa mabait naman sa kanila ang mag-asawang Anton at Aida. Minsan nga ibinigyan pa siya ng maraming fingerlings ng matandang lalaki dahil kinapos siya at wala nang mabilhan ng pandagdag sa kanyang palaisdaan. Nagre-renta lang dati ng palaisdaan si Mang Anton. Nang makalipat sila sa Isla Pula at umansenso ay hindi pinagdamot nito sa mga kalugar ang biyayang tinatamasa nilang mag-anak. Naging matulungin ang mag-asawa sa mga humihingi ng tulong.
Malimit na nilang ipagamit ng libre ang inland resort para pagdausan ng prayer retreat ng mga estudyanteng galing sa iba't ibang paaralan mula sa neighboring towns nila. Napakunot noon si Gabriel nang mahagip ng paningin ng isang lalaking tahimik na nakaupo malapit sa bar counter. Kahit nakaupo, tansya niyang mataas ang lalaki, malaking tao, parang pang-artista ang profile. Naalarma ang binatang nang makitang si Amaya ang matamang pinagmamasdan ng lalaki at tila hinuhuwala nito sa tingin ng dalaga. Nakuha ang atensyon niya nang may kumanta sa video okay machine, isa sa mga bithitang bagets, ala Andrew yung forma. Malakas ng palakpakan sa palim ng mga kabataan nang marinig ang introduction ng isa sa mga sikat ng kantang rap, ang Kabit. Nang bumanat na kumantang rapper ay nahawa na rin sa kasiyahan ang matatandang bisita. Nakayaw na rin sila sa mga kabataan. Biglang naalala ni Gabriel ang lalaki. Nang muli niyang tingnan ay wala na ito sa kinauupuan. Biglang kinabahan ng binata. Hindi pa nangangalahati ang kanta ay niyaya niyang umuwi ang tatlong babae. Matapos magpaalam sa mga celebrants ay nagpalutiuna ng lumabas ng inland resort ng binata. Tawad pa kuya, wala pa namang alas 6. Mangiyak-iyak ng sumunod si Alexa. Pinaunla ka na kita kanina, Alexa. Matigas ang tinig Gabriel. Hindi maipinta ang mukha ng dalagita habang naglalakad sila patungong pantalan. Panay pa ang dabog nito habang inuulo ang buhok. Hay Alexandra, tumigil ka sa kartehan mo ha. Baka akala mo hindi ko alam na trying hard rapper na yan ang maniligaw mong nakatira sa kabilang bayan. Nagtatanong ang mga matang napatingin ng dalagita sa kapatid. O ba't ko alam, marami akong spice sa school niyo. Kuya naman, mabait naman yun. May lambing na sa tinig ng dalagita. Sinabayan pa sa paglalakad ang kapatid at ikinamit ang bisig sa bewang nito. May kaya ang parents nun. He's already second year in marine engineering at gwapo rin tulad mo. O di ba okay? Alin ang okay dun? Huminto pa si Gabriel. Ang kaliwang tenga niyang pinutakti ng hikaw. Ang galaw na parang kinoryente. Ang boses na makabasag pinggan o ang buhok niyang parang nakakita ng multo. Hindi napigilan pa